Check mga dre, so andito tayo ngayon sa Motor Store Bagong Silang, which is located lang po dito sa Phase 9 Bagong Silang, North Caloocan. Makikita nyo dito ngayon sa screen, naka-flash na ngayon mismo dito yung address. Dito yung siya malalaki, to be exact. Currently yung nasa harapan natin ngayon is ito yung tinatawag nila na Motor Star Easy Ride 150CL. Before natin simulan na i-review at i-walk through to mismo motorsiklo na to, lagi natin itong ginagawa. I-intro muna tayo. Yeah. Yan mga dre, katulad ng sinabi ko kanina mismo dito sa introduction ng video na to is andito currently yung nasa harapan natin na unit is ito yung tinatawag natin na Motorstar Easy Ride 150CL. Yung last time na na kita ko na unit no, nag-price update ako from the other branch sa Lagro, din also nagkaroon din ako ng konting glimpse or sabihin natin na nakita ko rin to dito mismo before no nag-set up ako ng review kay Easy Ride Adventure 175i dito mismo sa branch na to. Currently ibang-iba na yung design niya compared dun sa dati. So isa yun sa mga na-obserbahan ko dito sa motorsiklo na to. Before natin start na ikutin tong motorsiklo na to, so syempre atako muna tayo sa pinaka-technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na ito. Bang meron dito sa motorsiklo na to? So ang motorsiklo na to is pinapagana ng 149cc displacement of engine, 4-stroke, naka 2 valves, then also naka single overhead cam na rin. Plus sinabi ko kanina, naka fuel injection na rin yung kanyang fuel system dito mismo sa motorsiklo na to. So bukod pa dyan, naka force air-cooled din to yung motor na to. So expect natin na mas magiging matipid to in terms of maintenance pagdating dito mismo sa unit na to. Then currently EFI pala, by the way, EFI. So yun, correction lang, electric fuel injected or electronic fuel injected na yung kanyang fuel system. Then also naka CVT na rin ito yung kanyang transmission, plus ang transmission type naman nito is naka automatic din. So currently yung ibang specs nito is ipa-flash out ko na lang dito sa screen, so kasi medyo kulang din yung nakuha pang information regarding this motorcycle. So ayan, makikita nyo na siya dito mismo sa mismong screen na ito kung ano pa iba pang in terms of performance na rin. Natapos ko na ibigay sa inyo lahat tong specs regarding on this bike. Start na natin ikutin tong motorsiklo na to. Harap natin ng konti. Yan. Kinis tingnan niya. Ang kinis tingnan. Dito mismo sa appearance ni Easy Ride 150CL, currently bago lang yun. Typically hindi ko na masyadong matandaan yung pinaka last version nito, pero in terms of this design, wala naman akong nakikitang kapareho na ibang motorsiklo nitong na to, unit na to, especially pag tiningnan mo ng malayuan yung design. Napagkamalan ko anong una na yung bagong release na na TBX 150, which is part din siya ng category ng Easy Ride din. Napagkamalan ko siyang ganung unit Akala ko yun talaga yun, pero sige. Then of course, eto lang ang napansin ko halos dito mismo sa side na to. Magkaiba lang yung texture ng kanyang design pagdating dito mismo sa gitna at saka dito mismo sa gilid. Something na may pagkamat yung sa gitna, then at the same time meron din siyang mga slight pointy edges for aerodynamics. Then also dito naman sa magkabilang gilid is naka-gloss type naman yung kanyang pagkakapintura dito, which is ayan, every single sides nung kanyang design dito mismo is nagtutugma talaga dun sa design nung actual na actual na design dito mismo sa motorsiklo na to, which is ayan, napapansin naman natin yung pagkakalagay ng pangalan niya dito. Ayan. So syempre hindi lang tayo mismo titingin sa design, maya o-obserbahan din natin din mismo kung ano pa yung mga iba pang features or added features dito mismo sa motorsiklo na to. So punta tayo dito mismo sa may bandang headlight. Ayan. So yung headlight niya, this one is a VRL. Then also yung headlight, naka quad project na LED quad projector na rin po ito. So which is kayang-kaya na nito makapagbigay ng better light systems
in terms while night ride. So expect na natin na kaya makapagbigay ng maliwanag na ilaw na itong motorsiklo na to habang minamaneho natin to sa mga madidilim na lugar o kaya sa gabi. So this one, ito yung isa pa sa mga nakapagpadagdag ng quality dito mismo sa motor nito, which is totally get better, more better pagdating sa ganitong klase ng motorsiklo. Kasi fanatic ako ng ng LED projector light, since yung RFI 175 ko is meron ding ganto, and alam ko yung quality na kayang ibigay ng mga gantong klase ng LED lights. Bukod pa riyan, napansin ko rin na yung design ng kanyang side kanyang turning lights or signal lights is nandito, which is more cooler pagdating dito mismo sa motorsiklo na to. So ang ganda din tingnan nito. Wait lang, ilipat ko lang para mas makita ng mas maigi yan. Ang ganda din ng pagkakadesign niya na mismo dito mismo sa kanyang turning lights or signal lights dito mismo sa may bandang gilid. Pagkakamalang po talagang branded to, ayan o. So in terms of this, lahat ng yan, lahat ng kabuuang light system niya dito mismo sa sa front is ginagamitan na po siya ng LED lights. Ayan, then also napakaganda. May pagkamasungit lang din tingnan yung kanyang headlight dito mismo sa may bandang harapan. Dumagdag pa tong turning lights niya dito mismo sa magkabilang gilid. Ayan. So isa yan sa mga nagpa-astig dito mismo sa design niya ng motorsiklo nito. Bukod pa riyan, punta tayo dito mismo sa kanyang front wheel section. Ayan. Front wheel section, technically ginagamitan siya ng disc brake with single piston calipers. Ayan, ito yung kabuuang appearance niya. Tapos in terms of suspension, ginagamitan naman po siya ng telescopic fork suspension. So currently disc brake, walang ABS, walang CBS, talagang disc brake lang po talaga yung ginagamit dito mga dre. Then also, ang sukat ng gulong nito dito mismo sa bandang harapan is 80 by 90 by 14. So medyo may kalaparan din kahit papaano, may pagkamalapat din kahit papaano yung gulong nito to para mas ma-manipulate natin o mabalanse natin ng maayos yung paggamit dito mismo sa motorsiklo na to. So take note of this mga dre, naka-wheel mags na rin po ito. So we can make sure na yung quality ng mismong nito sa harap is totally hindi siya gano'n lang mabebengkong or masisira kagad. So yun. Then also, pa sa mga nagpa-astig dito mismo sa iban ng gilid, ayan, itong part na to, yung nakalagay na yung emblem ng fuel injection. Ang kulit lang, ang ganda niya tingnan. Ang ganda niya tingnan dito mismo sa motorsiklo na to. Then gumanda yung yung actual na design no gray or silver color na may halong red dito mismo sa may bandang gilid. Then also, naobserbahan ko rin na itong part na to sa may bandang gilid, dito mismo sa may bandang turning light, is naka-carbon finish na rin. Meanwhile, Rider section tayo. So technically dito natin makikita lahat ng controls tsaka yung mismo dashboard ng motorsiklo na to. Then also meron ako na-obserbahan. Teka, on muna natin. Sabi nila, totally activated na raw to eh. Ayan. So currently pinapagana pa rin to ng key type ignition system. Then also ito itsura ng kanyang dashboard. Tingnan nga natin yung kanyang mga indicators dito. Ayun, so nandito sa taas yung indicators nito. Teka, lapit natin ng konti. Ayan. Dito nga. High beam and low beam wala na. Yung iba wala pa talaga Tama, wala pa. Check natin dito. Okay, wala pa nga. Sige. Pero alam ko wala pang gas to. Ay hindi, meron na. Sige. Pero dahil dyan, tuloy na natin. So ayun. So currently yung kanyang instrument panel, sige, hindi naman natin pagkakaila. May pagkakapareho to kay Honda Click sa version 3. So ayan. So yung indicators nito makikita dito mismo sa taas, especially dito mismo sa turning lights. Ang alam ko, baka nandito rin yung kanyang iba pang mga indicators like high beam and low beam, so on and so forth. Alam ko nandito yan eh. Hindi ko pa ma-sure ngayon kung nandito rin ba yung pang indicators for check engine
engine, tsaka yung mga another things like that. So ang masasabi ko lang, medyo may pagkakapareho lang siya ng konti dito mismo kay Honda Click 125. So andito yung fuel gauge, fuel meter, tapos yung speedometer, tapos yung timer plus odometer. So meaning to say pag zero wala pa, hindi pa nababiyahe to ha. And also right side controls tayo. Papansinin natin mabuti sa right side controls is okay, ito yung kill switch nya. So nakikita na dito yung check engine. Then also headlight, yung kanyang ignition button or yung electric start button, kasi ang alam ko naka-electric lang to o tama, naka-electric nga lang to. So, then also yung kanyang high beam and low beam, passing sa may bandang likod, horns, huwag na natin baka maingay. Tapos turning lights, which is ayan, nakikita rin siya sa indicator. So yan yung itsura ng kanyang dashboard or nung kanyang digital instrument panel. So off na natin. So katulad ng sinabi ko, naka-key-type ignition pa ito. So pwede ka lang mag-set ng modes. Pwede mong i-open yung seat kapag nakatapat na siya dito mismo sa seat. Alam ko naka-open na to yun. May narinig ako pero mamaya-maya na natin i-usin yun. Then side pockets, both sides. Although wala siyang takip, pero good thing naman dito mismo sa part na to, malalim siya. Plus meron tayong bonus dito na USB charging port. So pwede ka na makapag-charge dito while putting your phone here dito mismo sa left side pocket nya. Utility hook. So at the same time, if ever na may bibiling ka or may binili ka mismo sa labas, or sabihin na natin may dala ka naka-plastic po, pwede mo isabit dito. Then also yung footboard, hindi siya gaanong wide, hindi rin naman siya gaanong compressed. Tingin ko tama lang din ito for some kind of a newbie rider din at the same time. So ayun, so bukod pa rin mismo kanyang seat, may pagka-wrap texture. So tansya ko hindi naman magiging madulas to in terms of sitting here, especially sa OBR. Hindi rin ganoon kalambot, hindi rin ganoon katigas, saktuhan lang. So magiging komportable pa rin dito yung mismong rider in terms of sitting in this kind of seat dito mismo sa motorsiklo na to. Bukod pa dyan, alamin natin what's under the seat. Okay, so medyo may large compartment din siya dito. Confirm na natin. So yun, as of now, ang pwede pa lang natin mailagay dito yung kapote na dadali natin or yung motorcycle cover. At the same time yung other documents, including yung user manual na to. Then tools, kasi wala pa siya totally na kakasya na kahit anong helmet dito mismo sa loob nung mismo ng seat na ito. So bukod pa dyan, ang meron pa dito sa under the seat is yung kanyang gas tank or yung fuel tank niya mismo. So ilan niya ba ang capacity ng fuel tank na to? Ang pinaka capacity ng fuel tank nito is umaabot siya ng 6.5 liters. So marami-rami na rin to. So good thing dito mismo in terms of fuel tank capacity, malaki-laki na rin yung size ng fuel tank niya. So other than that, bukod dito sa kanyang seat tsaka under the seat, then yung fuel tank consumption, fuel tank capacity, papapansin din natin dito mismo yung kanyang grab bar na merong kasamang lalagyan ng top box. So top box ready na po siya mga dre. Ayan, papansinin natin mabuti. So ito yung kinabilibang ko sa mga unit ni Motorstar. Halos lahat ng kanilang units is naka top box ready na. So bibili ka na lang ng top box, lagay mo na lang dito, then good to go ka na if ever nagagamitin mo siya for delivery or some kind of another extra compartment na po pwedeng paglagyan mo ng helmet or ng mga i-deliver mo na mga pagkain or kung saan mo siya gagamitin. Ayun. So pwede mo siyang lagyan ng top box kahit gaano kalaki. Pwede na to. Hindi mo na kailangan bumili ng bracket. Meron ka na pwedeng paglagyan ng top box nito. Di katulad nung siguro mga ibang motor or ibang units na binebenta within the market na somehow hindi man Motorstar, siguro ibang brand. Talagang wala, yung iba wala pang top box. Wala pang lalagyan ng top box mismo sa unit nila. So ayun, then observe the design dito mismo sa gilid. Ayan, yung pag-stripe niya, very striking color. Ayan, yung ganda ng color combination at the same time. Plus yung kanyang CVT
section dito. Das yung air filter. Then take note of this mga dre, etong motor na to is naka single shock suspension pa po ito dito mismo sa may likod or ayun. Then also kung maobserbahan din natin, meron na rin siyang rear fender for this one na nagko-cover dito mismo sa kabuang, ay mali pala, meron na rin siyang tire hugger dito na nagko-cover mismo dito sa pinakagulong dito mismo sa rear. Then plus meron din siyang indicated na rubber covering dito mismo sa may engine room, pero hindi nga lang natatakpan lahat. Ayan. So ganito yung itsura niya. Ba ako? Napagkamalan ko liquid cooled to Sorry. Ayan, may chassis na rin siya mga dre. So in terms of brakes, currently yung braking system na ito, na-confirm lang natin kanina, naka-drum brake pa po itong rear brakes niya dito, or yung rear braking system niya dito sa may bandang likod. Plus, eto pa, mas malapad yung tire size na ito compare sa harap. Kagibe naman na ganun lahat ng motor Alamin natin yung tire size na ito dito mismo sa may rear. Ayan. So yung rear tire size na ito is nasa 90 by 90 by 14. So ito may kalaparan lang to ng konti. Bukod dun sa compare dun sa may nasa harapan na gulong. Dito tayo mismo sa kanyang tail light, then including tong kanyang turning lights dito mismo sa bandang likod. All of these lights here, especially itong tail light, tapos tong turning lights is naka LED lights na rin po ito. So lahat yan powered by LED na yan lahat. Meron siyang fender dito, so katamtaman lang yung sukat, sakto lang din dun sa gulong. So, makakatulong din to lessen the dirt intake dito mismo sa may OBR. Plus yung kanyang tambucho, ito may kapagkakapareho lang ng konti sa may Honda Click 125. Yun. So yun lang yung halos na obserbahan ko. So dalawang bagay lang din ang na-obserbahan ko within the structure of this bike. Then ito, ayan. Pero yung hulma niya sa harap malayo yung itsura. Natapos na natin ikutin to halos lahat ng motorsiklo na to. Ayun. Wait. Set up lang natin. A few moments later. Test lang muna natin tong motor na to mga dre. So yun, try lang natin. Wait lang. Walang test drive dito, sitay lang po Ito kakabo lang natin to. So, ayun. So, riding this kind of motorcycle, good state of 5 po. Medyo tipto lang. So, upright. Pero, okay naman. Pasok now. So, ayun lang. Medyo tipto lang naman kasi nagpapakasan dito. So, ayun. Parang mag-drive yung seat. Pero, medyo dito pa lang yung mga protein interface Ayan. So, ang pinamalis dito na sa mga riding sports, riding comfortability goods din, okay din siya. So, ayun, ang wala akong masabi. Visibility ng rear, salamat na naman sa mirrors nito. Nakakatulong ko. So, yun, sa mga magandang na bagay, nakita ko dito sa 1 SI. So, bukod sa mga additional features nito na fuel injected, at the same time, naka-digital na rin ito, naka-digital na rin ito. Plus, ayan, medyo mamarami yung maintenance cost. Dito sa ito. So, ayan, balik na natin. So currently natapos na natin yung walkthrough and also ibigay yung overview ng specifications ng motorsiklo na to. So currently dako tayo ngayon sa price. So magkano nga ba ang Easy Ride 150 CL FI version? So ang SRP nito is 63,000, then
Pag binili mo naman siya ng cash is discounted to, so magiging 59,300 pesos na lang ito. So kung kunin mo naman siya ng installment, kailangan mo na ng total down payment na at least 7,810. So meron tayong apat na form of payments o terms of payments for this bike. So meron sa na terms of payments for this bike, it is 12, 18, 24, and 36 months. So sa 12 months is 6,585 pesos per month. So 12 months naman ay 18 months naman is 4,922 months. Then also is 24 months is 4,081 pesos. Then also is yung sa 36 months naman is 3,260 pesos per month. So yun yung kabuuang presyo ng mismong motorsiklo na to. So di ba ang mura? So kayang-kaya na nga ito i-cash ng kahit na sino kung gustong mag-avail nitong motorsiklo na to eh. Sulit na sulit ka na rito kasi naka-FI na rin, tsaka medyo tipid ka na rin dito sa maintenance para dito sa motor na to. So yun. So hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Keep safe and ride safe always. Ganyan o, Jobs out. Bye.